Magandang araw! Welcome sa Araling Panlipunan 7. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang ikalawang yugto ng imperialismo at kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Sa unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo, umiral ang prinsipyong pang-ekonomiyang merkantilismo sa Europa. Ang merkantilismo ang ginamit na dahilan ng mga Europeo upang mag-unahan na makakuha ng mga lupaing masasakop sa Asya. May mapagkukunan ng likas na yaman, hilaw na sangkap, at pagbebentahan ng mga yaring produkto upang maging pandaigdigang makapangyarihan. Ang kolonyalismo ay nagmula sa salitang Latin na colonus, na ang ibig sabihin ay magsasaka. Ito ay isang patakaran ng isang bansa na mamahala ng mga sinakop upang makagamit ng likas na yaman ng mga sinakop para sa sariling interes. Kadalasan ang una nilang ginagawa para maisakatuparan ang kanilang pagnanais ay pakikipagkaibigan at pakikipagkalakalan. Kapag nakuha na ang loob, ay saka nila isasakatuparan ang tunay nilang hangarin, na pagsamantalahan at pakinabangan ng husto ang likas na yaman ng kolonya, magtatag ng pamahalaang kolonyal, magpapataw at magtatakda ng paniningil na buwis, at magsasagawa ng mga batas na makabubuti sa mga mananakop. Samantala, ang imperialismo ay nagmula sa salitang Latin na imperium, na ang ibig sabihin ay command. Isang salitang Latin na nagpasimulang gamitin sa panahon ng pananakop ng Imperyong Roma. Ang imperialismo ay nangangahulugan ng dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa aspektong politika, pangkabuhayan, at kultural na pamumuhay na mahina at maliit na nasyon-estado upang maging pandaigdigang makapangyarihan. Ang pagtatatag ng maraming kolonya ang magbibigay daan sa pagpapalawak ng mga nasasakupan upang makapagtatag ng imperyo. Sa loob ng 2,000 taon, ang Imperyong Roma ay nakontrol ang halos kabuuan ng Mediterranean. Bago matapos ang ika-18 siglo, ang ilan sa mga bansang Europeo at ang Estados Unidos ay nagpasimulang magkontrol ng ibang mga bansa sa lupalop ng Asya, Africa at Latin America. Ang panahon mula taong 1,800 hanggang 1,914 ay naging kilala bilang panahon ng imperialismo. Ano-ano nga ba ang mga salik sa pag-usbong ng ikalawang yugto ng imperialismo? Una rito ay ang udyok ng nasyonalismo. Nais ng mga nasyon sa Europe na magkaroon ng malawak na kapangyarihan upang labanan ang kanilang mga karibal na bansa. Ikalawa ay ang revolusyong industrial. Nangailangan ng pagkukunan ng mga hilaw na materyal at pamilihan ng mga produktong yari mula sa kanila, kaya sila nagpalawak ng kanilang mga teritoryo. Ikatlo ay ang nasyonalismo. Sa pag-unlad ng kalakalan sa pagitan ng mga Europeo at mga Asyano, dumami ang mga salaping na ipon ng mga mangangalakal na kanluranin. Nahikayat ng mga mangangalakal na gamitin ang mga salapi sa mga pananim at minahan sa mga kolonya para ito mas kumita. Ika-4 ay ang white man's burden. Ito ay isinulat ni Rudyard Kipling, isang manunulang Ingles, kung saan ipinasailalim sa kaisipan ng mga nasasakupan na sila ay pabigat sa mga kanluraning bansa, na ang mga kanluranin ay may tungkulin na turuan at tulungan upang paunlarin ang mga nasasakupan. Ito ang naging katwiran ng mga kanluranin sa ginawa nilang pananakop sa Asya. Ngayon ay tunghayan natin ang mga naging epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. Maraming pagbabago sa pamumuhay ng mga Asyano ang naidulot ng pananakop ng mga kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya. Ang mga sumusunod na aspekto ay nagpapakita kung paano nagbago ang pamumuhay ng mga katutubong Asyano
ng tuluyang pinamahalaan ng mga kanluranin ang Timog at Kanlurang Asya. Ang Indian at mga Arabe ay lubhang naapektuhan. Pinakinabangan ng husto ang mga likas na yaman at mga hilaw na sangkap, bunga ng nagaganap na rebolusyong industrial na nagdulot ng pagdagsa ng mga kapitalista sa mga kolonya. Ang mahabang panahon ng pananakop ng mga imperyong Europeo sa Asya ay naging daan sa pagkakaroon ng mga pamilihang paglalagyan ng mga produktong galing sa mga bansang mananakop at pagkukunan ng mga hilaw na materyal na kailangan ng mga bansang mananakop sa pagbuo ng kanilang mga produkto. Nasanay ang mga Asyano sa paggamit ng mga produktong dayuhan, kaya minabuti ng mga bansang mananakop na maglagay na rin ng mga pabrikang bubuo sa mga hilaw na materyal na galing sa mga kolonya. Ang natural na kapaligiran ng mga bansang Asyano ay unti-unting naubos at pinagkakitaan ng mga dayuhan. Malaking kita at pakinabang ang naibigay ng mga pamilihan sa antas ng ekonomiya ng mga Europeyong bansa, ngunit nanatiling nakatali ang ekonomiya ng mga kolonya rito. Nagpatayo ng mga tulay, riles ng tren, kalsada ang mga mananakop upang maging mabilis ang pagdadala at pagluluwas ng mga produkto. Dahil dito, ay isinilang ang mga Asyanong naging mga ngalakal o middleman ng mga produkto. Sila ay umunlad sa kanilang mga pamumuhay at nanatiling mga tagapagtaguyod ng mga batas na magpapatibay sa kolonisasyon. Sila ay mga nabigyan ng pwesto sa pamahalaan at ekonomiya, kaya naging mahirap ang mga ginawang pag-aalsa ng ilang mga patriotikong Asyano sa dahilang sila hindi sumusuporta sa mga nasabing kilusan. Nais nilang manatili ang sistemang pinatatakbo ng mga dayuhan, direkta man o hindi sa pamamagitan nila. Sila ngayon ang nagsamantala hanggang sa maging mayaman at makapangyarihan sa bansa. Inayos ang kalusugan ng mga mamamayan, kaya nagtayo ng mga ospital para magamot ang mga may sakit at mabigyang lunas ang mga sakit na laganap bago dumating ang mga mananakop. Sa pagdating ng mga kanluranin, ang kalagayan ng mga katutubo ay hiwa-hiwalay na estado na iba-iba ang namumuno. Nagtatag ang mga mananakop ng isang sentralisadong pamahalaan, ngunit ang mga matataas na posisyon ay para lamang sa mga kanluranin at ang mababang posisyon ay sa mga katutubo. Naalis sa kolonya na pamahalaan ang sariling bansa. Ipinakilala ng mga kanluranin ang kaisipan na nagbigay ng hindi pagkakasundo ng mga Asyano sa pamamahala. Nagkaroon ng paghahati-hati ng rehiyon sa mga kanluraning bansa at nagkaroon ng fixed border o takdang hangganan ang teritoryo ng bawat bansa. Maging ang mga paniniwala, filosofiya at pananampalataya ng mga Asyano ay pinalitan ng mga dayuhan. Kaya naging mabuti itong behikulo sa kanilang matagal na pananakop. Nagkaroon ng paghahalo ng lahi ng mga katutubo at mga kanluranin para makuha ang katapatan ng kolonya. Pinanghimasukan ang tradisyon ng mga katutubo. Ang mga kaugalian ay nahaluan tulad sa mga pagkain at estilo ng pamumuhay ay ginaya. Ang edukasyon ay naging instrumento rin para payapain ang mga Asyanong naghahangad ng pagbabago sa dahilang ang mga nakapag-aral ay nagdala ng bagong mga ideolohiya tungo sa pagbabago sa kanilang mga bansa. Ito ang ginamit ng mga katutubo para makalaya sa kamay ng mga mananakop. Nang matuto silang ipaglaban ang kanilang karapatan at nagising ang damdamin para sa pagmamahal sa bayan, reforma ang kanilang sigaw. Habang ang mas nakararami ay separasyon naman ang nais. Ang paghahating ito ng saloobin ng mamamayan ay nagresulta sa pagtatatag ng nasyon-estado sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga batas at saligang batas o paglago ng dating bayan
na pinananatili ang dating kalinangan bago pa dumating ang mga dayuhang mananakop. Ang liberal na mga kaisipan ay nakatulong sa pagpukaw ng damdaming makabayan o nasyonalismo sa mga bansang Asyano. Ito ang naging simula ng pagbubuo pa ng mga kilusang nasyonalismo na naglalayong magpalaya ng mga bansang Asyano sa kamay ng mga dayuhan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam.